Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 40. Ang konteksto ng ebanghelyong ito ay ng araw na dinala ni Maria at ni Jose ang batang sanggol na si Jesus sa templo upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ang bawat panganay na lalaki ay itinatalaga sa Panginoon. At sa ebanghelyong ito makikita natin na ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel at mula sa angkan ni Aser ay naroon. Siya ay matagal ng byuda at araw-gabi naroon siya sa templo at sumasamba sa Diyos. Siya ay nag-aayuno at maigting na nananalangin. Kaya nung oras na yon ay lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat siya sa Diyos pagkakita sa sanggol na si Jesus. At nagsalita siya tungkol sa bata at sinabi niya, ang batang ito ay para sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos. At napakahalagang propesiya ng propetang si Ana para sa sanggol na si Jesus ang ebanghelyong ito. Si Jesucristo ay naparito para sa pagpapalaya ng Diyos. Kaya nga, ngayon ay nagdiriwang pa rin tayo ng panahon ng Kapaskuhan. At katulad ni Propeta Ana, atin ngayong pinagninilayan ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus. At makikita natin ang layunin kung bakit ipinanganak si Jesucristo, kung bakit mayroong araw ng Pasko. Upang maranasan ng lahat ng naghihintay ang pagpapalaya ng Diyos. At sa araw na ito tayo ay tinatanong, ano ba ang ating hinihintay? At nawa, makita natin sa ating mga kalooban na hinihintay natin ang Diyos. At bakit natin hinihintay ang Diyos? Sapagkat nais nating makalaya. Sino ba ang mga taong nais makalaya? Ang mga taong nais makalaya ay ang mga taong bilanggo. At maaaring sabihin natin na ang mga tao ay maaaring hindi nakabilanggo sa loob ng rehas na bakal. Ngunit ang mga tao ay nakakulong sa mga rehas na hindi nakikita. Ang isang bilanggo ay alipin. Ang isang alipin ay walang lakas na makatakas o makakawala sa kanyang kinalalagyan. At sa araw na ito, napakaganda ng salita ni Propetang si Ana para sa ating lahat habang pinagninilayan natin ang Kapaskuhan at ang sanggol na si Jesus na may sagot na o may susi na para mabuksan ang ating mga kulungan at bilangguan para makalaya tayo at hindi na manatiling mga alipin. Maaaring maraming tao ngayon sa gitna ng pagdiriwang ng daigdig ng Kapaskuhan ay nakakulong sa kalungkutan at kabiguan. Ang iba naman ay nakabilanggo sa galit at sama ng loob. Ang iba naman ay ginagapos ng masasamang nakasanayang bisyo o kasalanan. At ngayon ang araw ng Kapaskuhan, ang panahon ng Kapaskuhan ay isang regalo. Sinasabi sa atin ng Diyos may susi upang tayo ay makalaya. At ito ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay para tayo ay iahon sa kasalanan na nagdadala sa atin sa kadiliman at kamatayan. Ang Kapaskuhan ay patungo sa Paskwa ni Jesus, kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung kailan winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan, kadiliman at kamatayan. Ibig sabihin, ang Pasko ng kapanganakan ay papunta sa Pasko ng pagkabuhay, kung saan ipinapahayag ang taimtim at malalim na pag-ibig at habag ng Diyos sa atin.
Ito ang ating kalayaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.